Ozone EB902. Ang problema daw nito ay ayaw tumunog pero may power naman. Yun ang concern ng customer. Ayaw ko na sana gawa ng vlogs ito kasi lahat na problema korporyo lang naman ang nire-repair natin o binablog natin. Pero mayroong kakaiba dito sa amplifier nito na gusto ko rin i-share sa inyo. At mayroon din ako ditong ni-replace na parts na hindi katugma doon sa original na gusto ko rin i-share sa inyo. Sa dami ko nang na-repair na amplifier, dito lang ako na-amaze. Kaya gusto nyo malaman, panoorin nyo yung video nito hanggang sa matapos. So nga pala, bago ko binuksan itong amplifier, tinisting muna natin habang nandyan yung may-ari, andyan si Buso. Nung pinower on namin ito, inobserve ko kung nagtitrigger ba yung relay, pero hindi talaga. Kaya sabi ni Boss sa akin, oo kuya, hindi talaga yan nag-on yung relay kaya ayaw tumugtog. Kaya sabi ko sa customer, huwag ka munang umalis, i-check muna natin para malaman natin at malaman mo rin kung anong problema bago ka umalis. So nga pala, yung customer nito, nakita lang niya tayo sa ating mga vlog sa ating FB at may message niya ako para i-schedule niya, nadali niya dito yung amplifier sa shop natin. Ayun na nga, dinala na nga dito itong hapon na to. Kaya andyan siya ngayon sa tabi ko. Kung narinig ninyo mga katropalods ang buzzer ng tester ko, iyon ay, ang ibig lang sabihin nun ay may shorted na component parts sa amplifier niya. Chinik ko yung mga power transistor, may mga shortage siya. Kaya sinabi ko na sa may-ari, balikan mo lang sir kasi mayroon tayo mga papalitan na parts dito. Ito yung pinaka main board niya, kulay yellow yung board niya, 4 yung transistor sa kabila, 4 din ang transistor sa kabila, so bali 8 sila lahat. Ito yung bagong design ngayon ng Hoson. O di ko alam kung bagong design ba to o matagal na design to. Kasi yung ibang Hoson na matatanggap ko hindi naman ganito. Dami yung ginamit yung mga component parts sa differential circuit at saka sa may bus stage niya. Puro na mga maliliit na component parts. Mga SMD resistor, SMD resistor na. Sa dami na na-repair ko mga amplifier, ngayon lang ako naka-encounter na amplifier na ganito na yung mga gamit niya na component parts sa kanyang differential circuit. Kasama na yung kanyang sa bus stage. Puro mga na SMD parts. Oo nga pala, shorted yung mga output nito. So i-check natin kung ilang output ang shorted nito. Tatanggalin ko muna, hindi susukatin ko rin yung kanyang biasing kung normal ba. Kasi ba't na shorted yung kanyang mga output. Yung output nito, 4 sa kabila, 4 din sa kabila. Pero maliit lang yung board niya. Yan, maliit lang yung board niya. So yun, re-repair na natin si Hoson. Hoson. Inisa-isa ko na lang siyang tinanggal mga katropalods. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nahirapan ako magtanggal ng buo katulad sa mga ginagawa kong ibang amplifier. Gawa ng ang circuit dito, kabilaan. May circuit dito, may circuit din dito sa likod. Double printed. Pag natanggal mo na yung soldering dito, mayroon pa natitira dito sa loob. May mga konti pa natitira. Kaya hindi mo siya mabubunod ng isang bunutan lang lahat. Medyo nahirapan ako dito sa pagtanggal. Kasi kabilaan yung welded niya. So at least natanggal natin ng maayos. Pero ako napansin dito na isang resistor. Putol. Posible ito rin yung naging dahilan kaya na-shorted yung transistor. Nagbago yung kanyang biasing. Putol resistor. Alaman natin ang value tapos magpalit tayo. Isang SMD parts na nakita ko na putol siya. Resistor yan mga katropalods. So wala tayong ganyang SMD na parts. So pwede natin siya palitan yan ng ibang resistor. Para sa akin challenging yung mga ganitong amplifier kapag ito lagi yung ginagawa mo dito sa shop. Mga SMD parts na components na ginagamit. So yan mga katropalods, magbo-voltage biasing tayo. Ngayon kung good na yung mga biasing nito, so pwede natin ibalik yung kanyang mga power transistor. Okay. Pakinggan din natin yung pitik ng relay. Kung pipitik na rin yung relay. Pag pumitik na yung relay, so biasing na lang ang problema natin. Okay, una natin ha. Ayun, pumitik yung relay mga katropa. So mag-voltage biasing tayo. Okay. Mataas 47 volts. 47 volts. So, ganito na nga siguro talaga yung mga design ngayon ng biasing ng circuit. Yung mataas. Tapos pag nagkaroon siya ng mga output o kung nagkaroon siya ng transistor, magiging normal. So yun yung pinaka-normal niya na biasing mga katropalods kapag wala pang kanyang mga transistor output sa ganitong mga design ng board. So wag lang tayo magtaka basta proporyo lang lahat ang na-check natin na biasing. So pwede na natin ikabit yung mga output nito para masubukan na natin. Oo nga pala mga katropa, may nakalimutan ako. Yung kaninang resistor ayun na naputol o putol talaga. Yung naputol na resistor yan, napalitan na natin ng ibang klaseng hitsura na resistor. Ito yung carbon type na resistor. Ito yung madalas na ginagamit sa mga amplifier talaga. So pwede naman yan, basta paliw lang ang value. Paliw lang naman ang value yan, tapos pass lang din ng watts.
Ito 1/4 watts lang din naman lahat yan. So 1/4 watts din tayo. So same lang naman yan ang value at saka yung wattage niya. Ayan, tinubos na ni customer yung Hosen amplifier niya. Puson niya. Maraming salamat po sa tiwala nyo dito sa shop ko. Maraming salamat po. God bless po.